So ayun guys, morning. So ito, unboxing tayo ngayon ng Insta. So ito yung pinadalang replacement ng Insta360. So ayun guys. So replacement siya for saltwater damage. So na-damage ko yung Insta ko. So yung sa travel namin or vlog namin back in Tingloy, so Batangas. So ito yun. So story time. So before ako makapag-avail ng warranty is na-damage nga siya sa Tingloy, sa Batangas. Then tinry kong patuyuin yung Insta ko ng 2 days sa araw. Then sa likod ng aircon. So then dapat bubuksan ko na siya. Then I decided to check muna sa YouTube kung may ibang way. Kasi hopeless na rin naman ako noon na alam ko hindi ko na magagamit yung Insta ko. Then pag dinala ko naman sa ibang repair center, alam ko mahal ang singil, then parang bumili ka na rin ng bago. So bubuksan ko na dapat yung Insta ko, pero may nagsabi sa akin or instinct ko na wag kong galawin. Instead, i-try kong i-check yung warranty ng Insta. So yun ang ginawa ko, nag-check ako ng website. Then YouTube, wala talaga na malabas sa YouTube kung paano magkaroon ng replacement sa Insta. Water damage, ang usually nakikita ko doon is lens damage ng mga Insta360, pero sa Ace Pro wala akong nakikita kasi bihira naman talaga magkaroon ng water damage ang Insta since napaka-secure niya. Yung akin, user fault siya, so talagang nakapag-dive ako ng hindi ko na isasara yung notch ng memory card, so napasukan siya. Then yun nga, I decided to go to the right avenue, which is the Insta360 app, yung app ko mismo. Pumunta ako doon, then I click on warranty repair service, then biglang lumabas doon na cover siya under warranty. So good thing here is yung Insta ko actually more than a year na siya, so actually labas na siya sa warranty, pero ang meron si Instant promo na nakalagay doon, extended warranty cover. So dahil doon pumasok siya. Then hindi pa rin ako nag-expect, pero tinry ko pa rin, pinadala ko siya sa Insta 360, which is located and based sa Hong Kong. So nag-check ako ng YouTube kung paano, and may instruction naman pag nag-go ka ng warranty repair service sa mismong website Insta, may instruction doon kung paano, kung saan ang address may papadala, and ano dapat ang laman ng Insta mo pag ipapadala mo sa kanila. So i-instruct ka doon na wag mo isama yung memory card and all other accessories, not unless instructed by Insta itself. So dun sa akin, ang nangyari sa akin, water damage siya, water salt damage. So pinatanggal lahat ng accessories, memory card, battery not included, wag daw ipadala. So mismong ano lang, yung box, then yung unit mismo ng Insta. So pinadala ko siya, pumunta ako ng FedEx, no, not FedEx, DHL sa SM, then doon ko pinadala. Then nag-cost siya ng around 2,600 to 2,700 pesos para mapadala mo yung unit mo sa Insta. So tinanong ko yung DHL, ang sabi doon is kinabukasan marireceive na kagad ng Insta yung unit, since from Philippines going to Hong Kong ang first stop, then from Hong Kong doon na kakalat yung package na kung saang ibang bansa, pero ang first stop is Hong Kong. Kaya good thing na rin yun na first stop yung Hong Kong. So mabilis na receive ni Insta yung package natin. Nung na-receive kagad nila, pag-check ko, sabi nung FedEx, nag-email yung FedEx na na-deliver na yung package din. At the same time, nakakuha rin ako ng email confirmation from Insta na stating na we receive your package, and they'll investigate or check the unit itself. So after 2 to 3 days, nag-check ako. Then sa website, ipapakita ko yung mga link or yung screenshot ng update ng Insta. Napaka good service ng Insta after sales, kasi iba dyan after ng sales, so wala ng service, wala ng since nabenta na nila,
Pero sa Insta, grabe yung experience. Hindi ko in-expect na ganun kabilis. Tapos updated sila every time kung ano yung ginagawa nila sa unit mo, investigation, inspection and all. Then after 3 days yata, I believe, nakakuha na ako ng response na yun nga kinonfirm. So 2 days ko siyang pinatuyo sa araw and sa aircon. Kala ko wala na eh, tuyo na yung Insta sa loob. So tinry ko rin siyang buksan, battery, then wala na talaga, dead na siya, as in totally dead, wala nang ilaw and whatsoever. So pero nung in-inspect nila, pinakita nila sa akin yung picture, dalawang picture yun eh. Nakita doon, pinakita sa akin na talagang basa pa yung loob. Parang finilash nila yung Insta, then inopen nila, basang-basa pa yung loob. So they confirmed that it's water damage, salt water damage. Then after 1 day, nakakuha ulit ako ng update na they're still checking yung repair or yung resolution. So they came up to a resolution to replace yung Insta ko, even though it's my fault or user damage yung nangyari. Kudos to Insta sa pag-replace ng unit ko, kahit sabihin mong hindi na siya cover ng warranty talaga, yung 1-year warranty, and it's my fault kung bakit siya na-damage. Pinalitan pa rin siya ng Insta. So instead of, kaya mas maganda pa rin eh, kahit sabihin mong kasalanan mo, water damage or you're at fault, instead na pumunta kayo sa ibang ibang repair shop, mall or anything na technician dyan na gumagawa ng mga gadgets nyo, let's say phone or whatsoever, much better na pumunta kayo sa right avenue, which is yung manufacturer mismo ng device nyo, which is for this example, Insta. So good thing na lang talaga hindi ko siya inopen, kasi alam ko mabovoid na lahat eh. Kahit sabihin kong maboid or what, hindi ko rin naman siya maayos. So gusto ko lang siyang i-open para to inspect if kaya kong gawa ng paraan. Linisin ko, alcohol or oil or whatsoever. Yun yung nasa isip ko noon nung before ko gawin yung Insta na warranty repair. So nag-isip ako before ko siya buksan, YouTube talagang wala lumalabas. Then meron din isang video na nakapagturo sa akin na go to warranty ng Insta, so which is yung ginawa ko. So better kung hindi ko ginawa yun or hindi ko napanood, hindi ko sana makakuha to. Or kung pumunta ako sa ibang technician o repair center, malamang sisingilin ako mahal kasi papalit yung motherboard, sabihin hindi na pwedeng ayusin or bumili na ng bago. So since pumunta tayo sa tamang avenue, sa Insta mismo, warranty, kahit sabihin mong out of warranty na, tinry ko pa din naman. Then good thing is, yun nga, meron pa rin siya extended warranty. So sa mga mangyayaring ganito, masisiraan kayo or whatsoever, damage, i-dali nyo na mismo sa Insta, sa website mismo, sa mismong manufacturer, kaysa magbayad kayo ng mahal sa ibang technician. Biro mo, ito, ang binayad ko lang is 2.5 or 2.7 max para mapadala yung Insta ko back to Hong Kong, sa Insta360 Hong Kong. Then nung resolution nila, yung pabalik na package naman, wala na akong ginastos. Ginamit nila is FedEx sa courier nila, so wala akong binayaran. Syempre nag-tip tayo sa rider na nagdala na sa atin ito. Pero other than that, wala akong binayaran sa Insta. Ang binayaran ko lang is shipping papunta ng Insta ko going to Hong Kong. Then after that, pabalik, sila na ang nag-cover ng lahat. So again, wala akong binayaran sa Insta, zero. Shipping lang going to Insta. Then back to me, libre, rider lang binayaran ko for the delivery of my Insta. Syempre mainit eh. So bigyan natin tip, then wala naman tayong ginaso. So 2.5 or 2.7, worth it na siya compare na dalhin nyo siya sa kahit anong service center dito ng mga technician or whatsoever na hindi naman authorized ng Insta, mapapamahal lang kayo. So compare nyo yun guys sa authorized service ng Insta versus yung mga technician dyan. Malabo yan, 5,000, depende pa sa pyesa. Then hindi pa kayo sigurado na legit yung pyesa. Kasi nga, Insta lang ang pwedeng gumawa o mag-issue ng mga ganung pyesa. So ito, unboxing tayo guys. 2.7, nakuha ko ulit yung Insta ko after let's say 2 weeks or 10 days maximum, nakuha ko na siya. So ito yung memory card ko nung nasira. Ito try pa rin ulit natin siya
na gamitin. So, ito, unboxing guys. Kararating lang nito ngayon, 12 PM. So, in-update ako ng FedEx sa email, updated sila na for delivery na yung Insta. Then, ayun, may oras doon na nakalagay pa sa FedEx. So, kudos din sa FedEx. Sobrang updated nila kapag di-deliver ng package. Matatrack mo doon kung asan na, kung saan lugar, and specific time. Nakalagay doon 12 PM to 4 PM ng today madi-deliver. So accurate naman, past 12 nakakuha tayo ng call from courier. Then ito na siya. So FedEx, ito yung package from Insta. Secured naman siya guys. Oops, may freebies. Meron tayong battery bago. Kudos oh. Oops, meron pa tayong ito yung laman ng package. Hindi ko lang kung ano to. Ito yata yung Insta. Ito yung luma. Hindi na yata nilagay. So wala na. Binalik lang nila yung package natin before. Yan. Ito yung dating box ko na pinadala ko sa kanila, then return nila. Yan. Tapos ito yung replacement guys. So replacement and battery. Binigyan tayo ng battery. Yung lumang battery ko nasa akin kasi hindi nila pinasama yun sa package. So, ito yun. Ayan. So, testing pa rin natin itong lumang battery natin if magwo-work. Alam ko working pa to, hindi naman siya na-damage. Pero salt water damage din to. Try natin. So, guys, grabe. May Insta battery na kasama. Biro nyo yun. Wala akong ginastos, nagkaroon pa ako ng additional battery. So, check natin kung battery nga laman. Warranty. Yun. Ito siya. Oops. Confirmed, new battery included. So ito siya, battery, then the unit. Ito yung lumang battery ko. Then check mo kung naka-record. Naka-record. 14 minutes. So yan, bagong battery. So kudos talaga sa Insta. Good service. Good. Highly recommended. Hindi ko sinisira-siraan yung ibang brand since di ko pa naman try ibang brand. So based on my experience compared to other brands, so I highly recommend Insta compared sa other brands. So yun guys, dahil hindi tayo naging atat o hindi tayo naging maano sa pagdidesisyon natin, ayan, na-replace ang ating Insta 360 for only 2.7. Guys, amoy sunog. Joke lang. Yan. May seal pa guys. Lahat sealed. Camera, lens. And all. Yan. Lahat sealed. So, bagong-bago. Uy. Bagong-bago guys.
Hindi siya pinalitan ng motherboard and other internal parts. So it is a replacement, guys. Brand new unit. So yan. So lahat may cover pa. May bago. Grabe. So insert natin yung memory. Yan. Then check muna natin yung lumang battery if magwo-work. Hopefully mag-work pa siya. Pinugasan ko nga pala to, guys, ng after ko malublob yung unit ko sa dagat, winash ko siya lahat ng fresh water. So check natin if hindi siya na-damage. Eto na. Damn. So kita nyo yun, guys. Good as new. English setup natin, language. Please download Insta360 app. To activate your camera. Serial number. Paano yun? So yun, guys. So yun na. So back from start or scratch, kailangan natin munang i-activate yung device natin sa mismong Insta app. So I'm not sure if kailangan ko mag-download or mag-create ng new account or gagamitin ko pa rin yung lumang Insta360 app ko para ma-activate lang siya. So yan. Please download the Insta360 app in the App Store or Google Play Store to activate your camera. So ayun na siya, guys. So legit. Thank you sa Insta 360 Philippines or Hong Kong, whichever. So kudos sa inyo. Then sa warranty, good customer service and good service after sales. Kasi iba dyan, after sales wala na eh. Kaya ka na, dead man na. Pag tumatawag ka ng customer service, either they hang up on you or hindi ka napansinin. So, dead man. So, sa kanila, yan. Grabe. So, highly recommended again, Insta360. So, yun, guys. Pag may nangyari sa unit nyo, kahit anong unit yan, X5 yung latest, X4, Insta, Ace Pro 2 or Insta Ace Pro. So, go directly to the merchant, Insta360 Philippines, or yung sa app nyo, meron dun warranty link. So click nyo lang, then automatic magpo-populate yung mga serial number. Then makakapag-process ka na ng replacement. If it's not replacement, possibly damage or motherboard damage. Usually ganun sa akin eh, motherboard damage yung naging ang issue niya, my fault. Pero what did Insta360 do or did is replace the whole unit itself without any cost. So yan. So yun na, guys. So thank you, guys. So end of vlog. Then again, thank you. So ito na yun, guys. Sigasuin ko na to para i-check ko yung last video shoot ko before siya masira. So I believe na-capture siya sa memory, then I'll try to retrieve if it's working pa yung memory card niya. So ayun, guys, follow and subscribe naman if you like this video. So ayun, guys, please follow my YouTube and Facebook channel, Papa Ball Mike TV. Salamat.